Matapos sinimulan ng Big Three Mafia families ng kakinang paghahanap kay Hisoka bago pa man mahanap ito ng Phantom Troop, ay ngayon i-review na natin ng Chapter 3079 o ang Episode 14 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, malalaman na natin ang tungkol sa nangyaring pagbatay sa dalawang katauhan, ang plano ng Hylia Association dito kina Nobunaga, at ang napakatinding confrontation at marami pang iba mga kaibigan ang ating masasaksihan sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay collaboration. At nagsimula yan dito sa isang babaeng naka-witness noon sa krimen. Ayon sa kanya, nakarinig daw siya ng isang katok at narinig niya ang babae na pumunta sa pinto para buksan ito. Nang maya-maya pa ay bigla siyang nakarinig mga kaibigan ng tila bang isang taong bumagsak. Tinawag naman daw niya ang babae pero wala raw sumasagot sa kanya kung kaya't lumabas na lang daw siya sa bathroom door. Sa kanyang paglabas ay makikitang nakatayo na pala dito ang lalaki mga kaibigan na nag-disguise bilang Royal Army. Ang lalaking ito ay ang pumatay sa dalawang taong nabanggit sa nakaraang chapter. Pinastay naman ng lalaki itong babae at sa paglabas ng babae ay nakita niya ang bangkay na ng babaeng nagbukas sana ng pinto kanina. Makikita namang hinuhugasan ngayon ng lalaki ang kanyang kamay sabay sabing papatayin kita kung gagawa ka ng ingay. Sa isipan naman ng babae ay sabi pa niya na as if naman na kailangan pa siya nitong sabihan dahil noon ay hindi na nga raw siya makapagsalita o makakilos. Ang kaya lang daw niyang gawin noon ay mag-focus sa kung ano ang sasabihin sa kanya ng lalaki para hindi siya mapatay nito. Matapos iyon ay dito sa present, makikita na nagkukwento ang witness dito kay Miss Saistong mga kaibigan. Paliwanag pa nitong witness na babae na grabe raw ang kanyang pagdarasal noon kasi sigurado raw siya na papatayin talaga siya ng lalaki kung gagawa siya ng kahit anong ingay. Makikita naman itong lalaki na nagsabi, ano na ngayon, titigil na sana ako pag umabot na ako ng 20. Kaya nga pinupuntirya niya ang mga single passenger rooms. Sabi nitong babae, pakiusap, huwag mo kong patayin. Sabi naman itong lalaki, teka, 1, 2, 3, 10, 20, hindi 20. Isa pala ang level at bilang daw ng tao ay pantay lang daw na isang level ang inaakyat kung mapapatay ang isang taong non-user. Napangiti pa ang lalaki at nagsabi na nababother daw sana 21 katauhan ng kanyang bilang. Saan ba sa raw magsisimula sa pagbilang? Sa panaong gato mga kaibigan ay wala raw ideya itong babaeng to sa mga pinagsasabi ng lalaki kasi kausap ng lalaki ang kanyang sarili lamang. Narinig niya rin ang lalaki na nagsabi na parang mali raw, hindi raw siguro ito gagana na dapat ay gawin na raw niya talaga ang kanyang dapat na gawin. Habang nagsasalita ang lalaki ay sabi naman itong babae na nung inaakala niya na papatayin na siya ng lalaki, ay bago pa man iyon nangyari ay may sumigaw raw sa labas. Narinig niya raw ang maraming taong nagsisigawan at nagsitakbuhan sa hall, pinaghahampas sa mga pinto mga kaibigan na gusto sanang pasukin. Grabe raw ang ingay na nagmumula noon sa labas. Matapos nun, ay bigla na lang daw na nilak ng lalaki ang kanyang sarili sa bathroom mga kaibigan. Naitanong naman ni Miss Saistom kung nilak ng lalaki ang sarili nito sa bathroom. Nasagot naman ng babae na oo at umupo na lang daw siya doon hanggang sa dumating ang Royal Army at binuksan ang pinto ng bathroom. Ngunit wala raw silang nakita sapagkat nakatakas na ang lalaki. Kaya sabi naman ni Miss Saistom na pero ang mga pipes daw na nasa bathroom na yan ay di raw gaanong kalaki para magkasa ang kahit isang daga nga lang, lalo na kaya kung isang tao talaga. Ganon daw din ang sabi ng mga sundalo noon na hindi raw lumabas o nagpakita ang lalaki. At kinumpirma raw nila na nakalak nga ang bathroom door noon pero wala silang nakitang lalaki. Kung kaya't sabi naman ng babae na pakiusap hulihin nyo na lang at tanungin nyo na lang ang lalaking yun sa kung ano ang nangyari. Dahil sa sinabi ng witness, ay sabi naman dito sa isipan ni Miss Saistom wika niya na kung totoo raw ang statement nitong babae, then ang kriminal na yun ay gumagamit daw pala ng nen. Pero ang nagpapabadar daw sa kanya dito mga kaibigan ay ang pagpatay ay napakadali lang daw at ilang segundo lang ang kayang gawin ng isang kriminal para pumatay ng tao. Pero bakit nag-iwan pa raw ito ng isang witness? Natural ba raw o nagpanik noon ng lalaki nang marinig nito ang ingay sa labas? Ayon kay Miss Saistom, hindi rin daw kasi nagmamatch ang mga sinasabi sa levels, numbers, people, offset
number 20 and 21 mga kaibigan. Ang mga salitang sinabi noon ng kriminal ayon sa witness ay mga close naman daw sa misteryong nangyayari ngayon. Kung kaya't dito naman tinanong ni Mrs. Tom ang babae kung kilala raw nito ang babaeng pinatay ng kriminal noon nang pumasok ito. Nasagot naman ng babae na nagkataon lang daw noon na magkatabi sila ng upuan ng babaeng yun at nagkausap nga raw sila kagad. Sabi pa nitong babae habang umiiyak na ang biktima daw noon ay gusto daw sanang maghingi sa kanya ng advice patungkol sa personal life nito na hindi nga raw niya tuloy nabigyan ng advice ang babae dahil pinatay na nga ito kaagad ng lalaki noong dumatayng mga kaibigan. Matapos masabihan ng babae ay sinabihan naman siya ni Mrs. Tom na sa ngayon ay magpahinga na lang muna siya sa kanyang cabin at kakausapin na lang siya mamaya. Nang nagpaalam na itong babae kay Mrs. Tom, makikita naman na habang papalayo na ito ay bigla namang nag-iba ang mukha nito mga kaibigan at di na umiyak pa. Sapagkat ang babaeng yan ay isa palang associate na Haley family na si Cashew at level 1 pa lamang siya mga kaibigan. So kakambi pala niya itong lalaki na nagngangalang Luini, which is ang kriminal mga kaibigan na hinahanap ngayon ni Mrs. Tom. Kung kaya't matapos niyan ay dito na ipinakita ang kanilang flashback. Sa flashback, si Casio ang nagsuggest pala kay Luini na hahaluan daw niya ng katotohanan ang kanyang sasabing kasunungalingan sa mga investigator mga kaibigan. Kasi magbibigay daw iyon ng hint sa kung bakit hindi siya pinatay kulo nitong kriminal o ni Luini. Nasagot naman ni Luini na magandang idea raw iyon tak siguraduhin din daw nitong si Casio na i-describe daw ang kanyang piklat dito sa kanyang muka sa napaka-cute na paraan. Natanong naman ni Casio na sigurado ka ba dyan? Sagot naman ni Luini na oo, gusto kong malaman ang kanilang investigative ability tulad na lang daw sa kung gaano katagal silang ma-identify o mahanap. Tanong naman ni Casio na sigurado ka ba? Papatayin ka nila kung mahuli ka nila. Sagot naman ni Luini na hindi raw siya nila mauhuli at kung mahuli man siya, itatakas lang naman daw siya. Kasi ayon daw sa kanyang boss which is si Morena na kung labis daw ang takalaga ang kanyang pagwiwika kaibigan ay sasagutin daw ito o ang kanyang kahilingan ng isang ability. Sabi naman itong lalaki na nararamdaman ng araw niyang mabigyan na raw siya ng isang gift o ability kasi nakapatay na nga siya mga kaibigan ng 20 katauhan which is ang requirement para makagain ng ability ang isang na-infect ng nen ability nitong si Morena Prudo. Doon na raw sa loob ng bathroom ang ability raw pala ni Luini ay isang transportation ability, bagay na wala siyang masyadang pakialam talaga. Nasabi naman sa isipan ni Casio na ganun ba raw talaga kasaya ang pagrarush sa mga bagay-bagay para makuha mo kaagad ang gusto mo, na para sa kanya ay kikilos lang daw dahan-dahan lang mga kaibigan para mag-level up at sa kalaunan ay hihiling siya ng kanyang gift na ability. Sabay tinapos na ni Casio ang kanyang salita na sabing nagtagumpay na raw siyang makontak ang mga investigator. At ngayon ay kailangan na lang daw niyang makilala pa ng husto ang mga investigators na to. Matapos ng eksenang yan, ay dito naman ipinaliwanag ang ability ni Luini. Ang kondisyon daw para ma-activate ang kanyang ability ay dapat na nasa isang silid siya na may isa lamang na pinto na napapaligiran naman ng mga di napapasok na pader mga kaibigan. Kapag nasa loob daw siya ng ganitong silid, ay either sa pader o sa sahig, ay pwede raw siyang dumaan dito para makapunta sa ibang lugar o pwesto na nakakabalik naman daw siya sa dati o original room na kanyang pinasukan kahit kailan niya gusto o kahit saan siya mga kaibigan. Pero kung ang pinto na yan sa original room na kanyang pinasukan ay nabuksan ng iba at hindi na nakasara pa, then ang kanyang ability ay na-deactivate. Ayon pa sa kanya, once na nabuksan na raw ang pinto sa room na yon, ay hindi niya na raw pwedeng gamitin ang kanyang ability sa room na yon. Pinaliwanag pa niya na limited lang daw ang kanyang abilities sa mga lugar na napuntahan na niya. Pero sa tingin niya mga kaibigan, kaya niya raw lumabas ng ship gamit ang ability na to. Pero considering daw ang panganib na pwede ma-reset kaagad ang kanyang ability kung gagawin niya yon, ay sa ngayon ay hindi pa raw niya pwedeng i-test ang paglabas sa ship. Kasi una ay i-enjoy daw muna niya ang kanyang pakikipag-collaborate sa mga spiders. Sabay makikita kito mga kaibigan na nasa isang closed room ang dalawang bangkay, habang ang pader naman ay unti-unting binubuksan ni Luini. Matapos ang buong paliwanag na yan, ay makikita na bumalik pala si Nobunaga sa pwesto kung saan nila nakita noon ang mga guards dito sa warehouse ng Char family. Dito ay wala silang nakikita pang mga tao mga kaibigan.
Sabi ni Phaeton na nawala raw ang lahat, sagot naman ni Nobunaga na hindi na. Ayon naman kay Finks na nakatakas daw ang isa sapagkat makikitang footsteps ng dugo mga kaibigan. At sabi rito ni Finks na hindi niya raw gusto ito kasi base sa footsteps na yan ay gusto raw ng kriminal na susundan nila ang lalaking nakatakas. Chinek naman ni Phaeton ang footsteps at sabi niya na tuyo na raw ang dugo nito kaya masasabi niya na nangyari daw ang krimen sa area na to at the same time na nag-appear ang bangkay ng lalaking sinusundan nila noon. Kaya sabi naman ni Finks na hindi raw niya nagegets kung ano ang balak na gawin sa kanila ng taong may gawa nito. Kasi una, ang bangkay kanina ay sinadya raw para sila ang mapagsuspetsahan na pumatay sa lalaking yon. Pero kung pinatakas pala ng lalaking pumatay ng lalaking yon ang isang tao dito sa area na to para magsilbing witness, ay makakapagpatunay tuloy ang lalaking yon na ang pumatay sa lalaking sinusundan nila kanina ay hindi sila o hindi ang Phantom Troop. Sabi naman ni Phaeton na habang tinitignan niya ang footsteps, ang biktima raw ay buhay pa noon. Kaya sabi pa ni Nobunaga na baka siguro ang ginawa nitong krimen dito ay hindi raw related sa nangyari kanina doon sa sinusundan nilang tao. Nasagot naman ni Finks na so ibig mong sabihin dito na sinusubukan daw sana sila mang kriminal na gamitin sila para makapunta ito sa hideout ng Char family. Napaliwanagan naman ni Nobunaga na kung nag-react lang daw sila noon nung nakita nila ang bangkay at nakipag-alyansa sa mga tao rito kanina na nakabantay, ayun daw ang masasabi niya na mas okay daw sana kung yun ang nangyari mga kaibigan. Pero since na parang wala lang sa kanila ang pagkamatay ng lalaking kanina at nagpatuloy lang sila sa pagseset ng kanilang armas, ayun daw ang dahilan kung bakit sinarili na lang ng kriminal na to ang kanyang misyon at pumunta na ito sa hideout ng Char family. Kaya natanong naman ni Finks na so ibig mong sabihin dito na sinusubukan daw sana sila ng kriminal na gamitin sila para makapunta ito sa hideout ng Char family. Kasi kung nakipag-alyansa ang may gawa sa pagpatay sa isa sa kanilang mga guards, pero dahil sa hindi iyon gumana, mga kaibigan, ayon dito kay Nobunaga, sinunod na lang daw ng kriminal na iyon ang una nitong plano. In which ay itong kriminal na lang mismo talaga ang pupunta sa hideout ng Char family. Kaya ay sinugatan niya ang isang tao rito at sinundan ang footsteps nito. Natanong naman ni Phaeton na ano sa tingin mo? Napaisip naman dito si Nobunaga na ang kriminal ay parang sila raw talaga kung mag-isip. Nagpakuha naman sa atensyon ni Phaeton ng mga salitang iyon kaya ay sabi rito ni Nobunaga na speculation lang daw niya ito. Pero gaya ng sabi na raw nila o ni Phaeton at Nobunaga, posible raw talaga na may dalawang killer. Na baka sumablay daw talaga ang pagpatay ng kriminal kanina dito. Kaya ay sinundan na lang daw niya ang lalaking sugatan na patungo sa hideout ng Char family. Pero despite daw sa lahat ng yan ay ang bangkay raw talaga kanina na bumulagta sa kanilang harapan ay ginawa lang daw ng kriminal para pagtripan lamang sila. Painis na sabi nitong si Nobunaga kung kaya dito na sinundan nila Nobunaga ang trail ng dugo. Nasabi nila rito na mapapansin daw kaagad sana nila kung ang gamit sa pagpatay ay ang gam ni Hisoka. Na kung ang bangkay ay hinila raw noon sa ibabaw nila ay masasabi nilang si Hisoka raw talaga ang pumatay dyan. Pero ayon kay Finks na hindi raw talaga si Hisoka kasi ang sugat daw na ikinamamatay ng lalaki na sinusundan nila ay hindi raw mula sa card ni Hisoka na mula raw ito sa isang malaki at mababang uri ng armas. Sabi naman dito kay Phaeton na ang taong may gawa nito ay gusto raw talagang makipag-away, pero hindi raw sa kanila kundi sa Char family. Maya-maya pa ay matapos ang kanilang pagsunod sa dugo na yan ay makikita naman ng isang napakainit na may security camera sa labas. Nasabi naman ni Phaeton na may security camera dito sa pinaka-lower deck. Nagtataka raw tuloy siya kung ano talaga ang nasa loob nito. At sabi naman ni Nobunaga na ang Diyos lang daw ang nakakaalam. Sabay binuksan niya yung pinto pero di niya ito mabuksan mga kaibigan. Kaya sabi dito kay Finks na nakalock raw ang pinto. Sabi naman ni Nobunaga na hindi na raw ito sorpresa pa para sa kanila. Maya-maya pa may napakuha naman sa atensyon ni Finks kaya ay tinignan nila dito mga kaibigan kung ano ito. Sapagkat mula sa unahan makikita dito mga kaibigan ang grupo ng tao na dumating at nakatayo. Nasabi pa nitong isa na nasa gitna na si Kenny Muang pala na wikang, "Ako si Wang, ang underboss ng Char family. Sinabihan ako ng boss ko na maghintay pero ayaw na ayaw niya raw kasi ang maghintay. Kaya ngayon ay magtatanong lang daw siya dito sa Phantom Troop ng mga katanungan na masasagot naman daw talaga nila." Mga salitang nagpataka naman kay Finks kaya dito na nagtanong si Wang na sabing, "Kayo ba ang umatake sa mga guards na naka-assign sa warehouse?"
At hindi pa makasagot dito si Nobunaga, ay inilipat muna ang eksena dito sa isang dining hall, in which ay makikita naman itong mga tao na nakatitig sa isang taong kumakain. At ang kumakain pala mga kaibigan ay walang iba kundi si Franklin na isang kumakain dito sa isang mesa. Maya-maya pa ay may luhapit naman sa kanya at nakishare sa mesa niya mga kaibigan, sabay umupo ito at meron din ito mga kasamahan na nakapaligid naman ngayon kay Franklin. Kaya ay sabi rito ni Franklin na wikang, "Umalis na kami sa pwesto nyo kanina. May gusto pa ba kayong sabihin dito?" Tanong naman itong matandang lalaki na, "Hindi mo ba hahanapin si Hisoka, Franklin?" Sagot naman ni Franklin na hindi. Ayaw niya raw mag-aksaya ng effort na hinahanap naman daw sila ni Hisoka para patayin. Kaya iuupo na lang daw siya rito at maghihintay, then soon ay pupunta na lang din naman daw si Hisoka dito. At nasagot naman itong matanda na, "Ganun ba?" Ang matandang ito mga kaibigan ay ang advice boss ng Choar family na si Itoku. Nasabi nitong si Itoku mga kaibigan na nakatanggap daw siya ng tawag mula sa kanyang mga tao na ang kanilang dalamang warehouse guards ay pinatay at 4 naman daw ang kasalukuyan ngayong nawawala. Na ano raw kaya sa tingin mo, Franklin? Nasagot naman ni Franklin na hindi yun kami. Hindi kami ang may gawa noon, pero actually depende raw yan kung sino raw talaga ang nagsimula ng gulo. Saki kung itong Chaar family raw ang nagsimula ng gulo, then hindi raw sila isang klase ng tao na palalagpasin talaga ang mga bagay-bagay na iyon. Ayaw na lang kay Itoku kasi yan daw ang bagay na hindi niya nagigets. Kasi napag-usapan na raw noon ng mga tropa ni Franklin at mga tropa niya na nakukuha lang daw ng armas itong Phantom Troop na wala naman daw talagang rason na mag-aaway pa sila. Kaya dito na nagsalita si Franklin na kung gaon ay hindi raw sila talaga ang may gawa noon. Kagawaan daw yon ng isang tao na ginamit lang ang sitwasyon na iyon para i-take advantage ang plano nito. Tanong naman ni Itoku na hindi ba raw si Hisoka ang may gawa noon? Sagot naman ni Franklin na who knows, baka si Hisoka yun o baka hindi rin, pero hindi raw sila gagawa ng kahit ano pang hakbang hanggat hindi pa raw nila napapatay si Hisoka at hindi raw sila gagawa ng gulo hanggat walang nagsisimula nito. Kaya umalis na lang si Itoku na sabing okay, pasensya na sa istorbo, sabay inilagyan nito ang kanyang upos ng sigarilyo sa pagkain. Matapos niya na ibalik dito kay Wang na dito'y hindi pa rin naman sumagot si Nobunaga sa tanong nito kanina. Kaya sabi naman ni Wang, "Oo nga pala, paumanhin. Naniniwala akong alam na natin ang istorya dito. Bena ang pinto sa likod ni Nobunaga ay ang hideout ng Chaar family na kanina lang ay may lalaking pumasok sa loob nito, dala-dala ang dugo ang guard ng Chaar family. At ang kanilang bubong associate na nasyak noon sa nangyari ay pinapasok kagad ang lalaking yun na may dalang dugo ang guard." Nasagot naman ni Finks na, "So nagsimula raw ang lahat matapos ang pagpasok ng lalaking yun?" Sagot naman ni Wang na hindi. Ayon daw sa mga taong nasa hideout noon, punong-puno daw ng dugo ang mukha ng lalaking pinasok noon na dala-dala ang duguan nilang guard. At panay sigaw daw ito noon ang spiders daw ang may gawa nito sa kanila. In which nang masabi yun ni Wang ay sagot naman dito ni Finks na painis na wikang, "Sinabi ko na sa inyo, hindi kami ang may gawa noon. Kagawaan daw yun ng lalaking pinapasok nila dito sa hideout na may duguan ng muka." Sagot naman ni Wang na alam daw niya at nakatakas na raw ang lalaking yun at ang guard na dala-dala nito noon na duguan ay patay na rin daw. Ang nakakainis lang daw kasi ay iniisip ng lalaking yun na mamanipulahin sila gamit ang napaka-cheap na trick. Hindi naman sumagot ang tatlo nang masabi ito ni Wang, kaya ay sabi pa ni Wang na buti na lang daw ay kalmado at reasonable ang mga taong itong Phantom Troop na sa tingin niya ang kriminal ay isang hitman mula sa ibang mafia family na gustong pag-awayan sila. Nasabi naman ni Finks na baka ang goal daw ng kriminal na iyon ay ang makapasok sa hideout. Tanong naman ni Wang na anong ibig mong sabihin dito? Paliwanag naman ni Finks na ang marking o ang paglagay ng marking ay isa raw sa condition sa isang teleportation ability. Kasi hindi raw basta-basta na lang na nakakapunta ang isang taong may teleportation ability sa isang lugar na hindi pa nito napupuntahan. Kaya ay maaaring nagpunta raw ang lalaking yun dito sa loob ng kanilang hideout para i-fulfill ang condition nito na lagyan ng marking ang hideout na yan. Dagdag pa ang sabi ni Feitan na kung nakakagamit daw ng nenitong si Wang ay siguro naiintindihan na raw ngayon ni Wang kung gaano kadelikado ang ginawa ng lalaking yun na nagtagumpay na itong makalagay ng marking. Nang masabi yun ni Feng sa isa-isipan naman ngayon ni Wang ay wika niya na itong Phantom Troop ay nahiwalay talaga sa balanse. Na ito raw ang klase ng mga taong walang bagay talaga na nagpapatigil sa mga ito. Walang pakialam sa mga kalaban o pakikipag-alyansa, kumikilos lang daw sila ayon sa kagustuhan nila at may kapangyarihan din daw ang mga spiders para sundin ng kanilang mga kagustuhan na yan. Kaya gaya ng nasa isipan noon, ang mga ito ay delikado raw talaga.
Makikita mga kaibigan na nagsasalita ngayon si Finks patungkol sa Nen ng pasimple lamang na wala siyang pakialam kung may tao bang nakarinig na walang alam patungkol sa Nen. Kung kaya't napasabi rito si Wang na kailangan raw niya talagang durugin ang mga ito sa lalong madaling panahon kasi threat daw ang mga ito. Ngulit matapos ang kanyang pag-iisip na yon ay kabaliktaran naman ang kanyang ginawa na sabing, paano raw kung sasabihin niyang magtutulungan na lang sila? Kaya biglang nag-offer si Wang mga kaibigan na magtutulungan na lang daw muna sila dito sa Phantom Troop. Pero sa isipan naman nito ay balak niya talagang durugin o patayin ang mga spiders. Mas lalong tumitindi ang mga kaganapan sapagkat bukod dito sa confrontation na ito, ay nagsimula na rin kumilos ang mga associate members ng Hale Life family dito sa Tier 3 na kung saan naka-assign ang Zodiac member na si Mizystom at iba pa. Kaya manatili lang kayong tutok dito mga kaibigan, sa susunod kasi ay malalaman na natin ang nakakabalanghing posibleng nangyari sa hinaharap at ang paghaharap ng dalawang Zodiac sa dalawang sikat din na assassin sa mundo ng Hunter x Hunter. Marami pa tayong masasaksihan sa susunod, kaya dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, can I get a like, comment, subscribe for more videos like this? Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.